have the layover. I would say I would. The phenomenon keeps going on, and the melody of my escape, vibration of my soul, it sends me to the peak. Bye-bye. Welcome to Vietnam. Kasi for sure medyo mahal. Ay, ito na tayo immigration guys. Sila muna tayo dito at muna natin ito. So ito na pala guys, yung carousel number 5. Oh no. Magkakadikit pala ang hotel dito guys. Food. So kakain muna tayo guys. Ito yung soup nila. Tapos ito yung fruit. Pasok tayo dito sa loob. Tama ba? Dito sa loob. Para tayo na sa isang ordinary mall lang din sa Pilipinas. Hello everyone, this is Lost Furukawa and welcome back again to another YouTube video. And for today's vlog guys, tayo ay pupunta sa Indochina. So si Indochina guys, syempre binubuo siya ng Vietnam, Cambodia, and also yung Thailand. So ngayon si Thailand guys, hindi ko na pupuntahan kasi lagi natin napupuntahan. So ang plan natin ngayon is lilibutin natin ang Vietnam and also ang Cambodia. And sino ang excited? Comment down below guys. I'm very excited na rin talaga. So bagong country na naman to explore. And noong nakaraan guys, nag-Taiwan tayo. So ngayon nasa Vietnam naman and Cambodia. So I'm really happy and glad kasi tayo ay nakakapag-travel, diba? So tayo ay blessed kahit papaano. Pero bago pala ang lahat guys, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako na ma-reach ang 10k subscribers para makapag-giveaway na tayo ng GoPro Hero camera. And para sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides both local or international. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So bago natin ipagpatuloy ang pagkikwento dito sa travel requirements and process dito sa airport, syempre, ayan, naabangan nyo yung mga yan. So gusto ko muna sa inyo ipakita ang ating mga naging kaganapan kanina kasi medyo na-hassle talaga ako guys. So let's go and itutuloy natin ang pagkikwento later. Hello everyone, so nandito na tayo ngayon sa loob ng NAIA Terminal 3 and 2 hours na lang ang flight natin papuntang Vietnam. So kailangan na natin magmadali guys. Punta na ako sa check-in counter kaagad and mamaya na tayo magkwentuhan guys. So, ayan, buti na lang wala masyadong tao dito. Grabe ang hassle guys. Pila. Ayan o, buti wala masyadong tao. Grabe na hassle ako guys kasi 2 hours na lang flight na natin. Finally guys, we got our ticket na. So yan, diretso na tayo sa immigration. Ano po? Grabe medyo hassle. Sana hindi mahaba yung pila sa immigration. Patay tayo dyan guys, napakahaba ng pila sa immigration. Tay. So bawal yung camera, patayin muna natin guys. Haba ng pila oh. So finally guys, dana tayo sa immigration and sa security check-in ulit. So ang tinanong lang naman sa akin sa immigration guys is kailan ang balik ko and kung government affiliated ba ako. And yung pila guys, napakahaba. Gantong oras, anong oras na ba? 8:39 PM pa lang dito sa Manila. And napakahaba ng pila sa immigration. So iwasan yung gantong oras guys kasi expect nyo napakahaba ng pila. I think 30 to 45 minutes ako nakapila din dun sa immigration. Tapos diba saglit lang, tinatakan na agad yung ating passport. So now, ang agenda natin is magpo-proceed na tayo sa ating boarding gate. Ang boarding gate natin ay 103. So medyo dulo pa ata ito. Kagaya ng mga past flights natin like sa Taiwan and also sa Japan. Hindi, actually yung Japan is dito lang banda eh. Malapit lang. Pero yung Thailand, yung Malaysia, Singapore, medyo malayo. Dito sa bandang dulo siya. So, yun guys. Medyo na-hassle tayo kasi ilang oras na lang flight na. Imagine magna 9 PM na. Ang flight time namin is 10:30 PM going to Saigon. So, let's see. Guys, excited na ako sa ating Saigon trip. So, mamaya tayo magkwentuhan. Kakain ba muna ako guys? Iisip ko kung kakain muna ako dito ngayon sa T3. Parang punuan yung mga pagkain guys. Ayan o, punuan yung mga restaurant nila. And we're finally back guys.
So nalaman nyo na ating kwento kanina guys, and napaka-hassle. So bukod dun guys sa nangyari kanina, ang gusto ko pang idagdag is nagkanda gulo-gulo kanina guys nung nagbook ako ng Grab, kasi alam nyo ba kung bakit? Nung dumating yung Grab guys, pinaghabol-habol na ako. Hindi na daw ako makita guys, so medyo na-stress ako, na hassle papunta pa lang dito sa airport. And also guys, akala ko talaga super traffic dito sa NAIA Terminal 3. So buti na lang after nung ginagawa, wala na, kaya nakapunta kagad tayo dito sa departure area ng NAIA Terminal 3. So buti na lang talaga. Akala ko talaga super traffic ngayon sa NAIA, kasi guys, expected ko na Friday ngayon. Syempre traffic naman talaga. Pero thank you Lord, nakahabol tayo sa immigration, sa security check-in, dito sa check-in counter, sa departure, lahat yan nagawa natin kaagad. Medyo hassle nga lang, pero thank you Lord talaga. So tuloy na ang pag-alis natin dito sa Vietnam and sa Cambodia, and I'm very excited na talaga na ma-explore yung countries na yon. So not sure guys sa pagkain, so bagong food trip na naman. And guys, isa lang masasabi ko, pasensya na sa nangyari sa ating Japan vlogs, and alam ko guys na may pagkakamali tayo doon, pero gusto ko i-correct yun. So yung mga punan nyo or comments nyo is nakakatulong sa akin. Actually hindi ko kayo guys hinihate, talagang napapawaw ako, kasi guys, oo nga, napapansin ko rin sa sarili ko na oo nga no, ganun yung nagagawa ko. So once na nakapunta kayo sa isang country and hindi nyo alam yung culture, nandyan yung ating mga kapwa Pinay para tumulong sa comment section. So sila yung mga OFWs guys na nagstay sa Japan, kaya syempre alam nila yung mga local traditions. So sana guys ay patuloy nyo pa i-correct ang ating mga pagkakamali. Hindi, joke lang. So syempre guys, sa sarili ko rin, i-correct ko rin yung mga pagkakamali. So mamaya na tayo pumunta guys sa pinaka boarding gate natin. So dito muna ako tumambay sa halos walang tao para makapagpahinga din, kasi medyo marami na yung tao sa boarding gate natin, and medyo nakikita ako na nga. And buti na lang guys, 1 hour before pa ang ating flight going to Saigon. And this is my first time going to Saigon guys, and also in Cambodia. So wow, new travel vlog series na naman, and maraming salamat sa suporta, kasi kung di dahil sa inyo guys, wala ako ngayon dito, hindi tayo nakakapag-travel isa-isa. Actually guys, kahit maliit pa lang yung community natin ngayon, naniniwala naman ako in the future na mas malaki pa tayo. Kaya tuloy-tuloy lang sa suporta guys dito sa channel to, para matuto rin kayo sa mga bansang pinupuntahan natin. So alam nyo ba guys, kahit konti lang yung mga tinanong sa atin kanina sa immigration, syempre ako ay nagre-ready pa rin talaga. Lagi nyo i-assume or talagang i-expect na maraming itatanong sa inyo para ready na kayo kung sakaling hanapin yung dokumento na yun ng immigration officer. So ito yung mga pre-prepare natin guys. Syempre hindi papayag si Lost Furukawa guys na hindi kayo matulungan, lalo na sa mga first timers going to Vietnam. Talagang tutulungan ko kayo guys para makapunta kayo ng matiwasay and less hassle talaga guys dun sa pupuntahan yung destination dito sa Saigon, Vietnam. So una natin pre-prepare syempre ang ating Philippine passport na dapat ay valid within 6 months. Syempre guys, walang sira, lukot-lukot. Ayusin nyo guys yung passport nyo, and lalo na wag mababasa. Yan, napaka-importante na wag pong mababasa yan. Next is syempre, in-ready ko rin yung ating round trip plane tickets. Syempre hindi naman kayo makakapunta dito guys, wala yung round trip plane tickets. And also ang ating hotel booking confirmation, ready ko rin sa ating phone. Digital na tayo ngayon guys, di ba nung unang punta natin sa Thailand, talagang hard copies pa yung dala natin. Sa Malaysia, sa Singapore, pero ngayon, let's go digital na. So pwede na sa phone guys. Prepare ko rin ang travel insurance. Ang binook natin is yung sa GCash, yung Standard Insurance Travel Protect International. So sa mga nagtatanong kung bakit nagbago ako ng travel insurance, kasi guys meron ako mga nababasang reviews about sa Safety Wing. So medyo matagal nila nakiklaim, and dito guys sa G-Insure, medyo mabilis yung pag-claim nila. Syempre dinala ko pa rin ang ating vaccination certificate. And also nag-provide din ako ng bank certificate. Importante yan guys. Talaga prepare ko yung mga yan in case na hanapan tayo ng financial statement, in case na hanapin yung vaccination certificate natin, although wala nang requirements going to Vietnam. So prepare ko lang talaga siya guys. Syempre para ready lang din talaga. Next is yung certification of employment. Napaka-importante yan sa ating mga Pinoy. Yan yung hahanapin nila. Kagaya nga ng sabi ko, tinanong muna kung government affiliated ba ako. So sabi ko hindi po, buti na lang. Kasi baka may hanapin na travel authority ata yun na letter. So yun yung isa sa mga provide kapag tayo ay isang government employee. So yun din yung mga nababasa ko guys sa internet. And also valid IDs na ready ko rin. And syempre itong HMO natin. So meron akong HMO sa company. Yun muna yung na-ready ko bukod pa dun sa travel insurance.
So Scoot Airlines daw, so hindi naman tayo Scoot, Cebu Pacific naman tayo. So next is yung e-travel. Syempre i-ready nyo pa rin ang e-travel kasi hinihingi yan guys, possible sa immigration. Kanina guys, niready ko pa rin ang e-travel ko, although dito sa immigration officer na nakatapat ko, hindi hiningi sa atin. So I'm glad kasi at least kahit papano hindi na tayo na-hassle sa e-travel pa, diba? So okay lang, at least pre-provide ko pa rin. And itong itinerary guys sa Vietnam and Cambodia, syempre niready ko rin ang ating itinerary dyan. Hindi naman mawawala yan guys sa travel, lalo na sa mga first time international travelers. Kailangan nyo ang itinerary para alam nyo yung sasabihin nyo sa immigration once na tanongin kayo kung saan kayo pupunta sa isang lugar, diba? So importante yan. So yun yung mga prepare natin guys, and naisip ko next agenda muna natin siguro is magkakape muna siguro tayo kasi ang ating flight time is 10:30 PM and ang lapag natin sa Vietnam is what time ang lapag natin sa Vietnam? 12:25 AM Vietnam local time. So madaling araw na. So ito parang bilis lang, no? Parang 2 hours lang yung flight time from 10:30 to 12:30 AM, diba? Medyo mabilis na. So while waiting guys dito sa boarding gate natin, medyo mainit dito. Balik siguro tayo dun sa medyo bantang unahan na boarding gate muna since 1 hour before pa naman ang ating flight. And may mga nakaupo rin na Air Asia passengers dun sa ating boarding gate. So sabi naman ng isang crew dito is baka papaunahin muna si Air Asia bago yung Cebu Pacific, pero let's wait and let's see kung ano nga ba yung magiging announcement ng Cebu Pacific crew. So magtatanong-tanong naman tayo guys kung sakaling naliligaw tayo dito ng boarding gate kasi nakalagay 103 daw pero may Air Asia daw. So mag-share lang muna ako ngayon guys ng ating karanasan kanina nung nagpapalit tayo ng Vietnamese dong. So bago pa lang lahat guys, gusto ko muna sabihin sa inyo na meron ulit tayo nakitang good money changer around sa Makati lang. So ang pangalan ng money changer is Sunrise. Ayan, Sunrise money changer. So yun yung nasa Glorieta 4 basement 1 and I think good yung palitan niya. As in hindi ganoon kalakihan yung patong, kaya try nyo yun guys. Ilalagay ko na lang din dyan sa screen yung kanilang address and also yung kanilang picture ng store para makita nyo. Basement 1 lang talaga siya. Mabilis lang makita and also yung conversion rates is good. As in halos lahat na haba-haba ng pila kanina guys doon. Talagang marami ang nagpapapalit talaga doon. So nagtry naman akong papalit guys ng Vietnamese dong tsaka ng Riel. So yun kasi yung currency nila, Vietnamese dong for Vietnam and Cambodian Riel for Cambodia. So nagtry ako doon kanina pero wala. Sayang kasi wala. So naghanap-hanap din ako kanina around Makati. So wala pa rin. So baka ganun talaga guys. So ang naisip ko na lang guys is mag-withdraw na lang via GCash Mastercard kasi guys yun naman yung ginamit natin sa Taiwan din and walang withdrawal fee. So let's see sa Vietnam kung may withdraw fee. Papakita ko rin sa inyo mamaya once na nag-withdraw tayo doon. So malaking tulong na may GCash card kayo guys kasi once na nag-withdraw kayo abroad, same lang din yung conversion rate and also wala pang withdrawal fee like sa Taiwan. So hindi ko pa kasi sure dito sa Vietnam, so let's see later. So tayo ay magtitipid sa Vietnam kasi kakagaling lang din natin sa Taiwan. So let's see kung magkano abutin ang budget natin. And makikita nyo rin naman sa food trip natin kung magkano nga ba yung kanilang foods. And also, guys, download na kayo ng Grab app kasi napaka-importante ng Grab sa Vietnam and Cambodia. And mura lang dun guys yung Grab. And also, hindi lang car ang meron dun. Meron din silang motor. So, syempre, sa Vietnam, kilala rin naman as napakaraming motor. So, parang kagaya sa Thailand, meron silang Grab bike din. And dito, ang tawag kata sa kanila is Grab motor. Let's see later kung paano nga ba yung magpagbabago sa ating Grab app. So nagbabago kasi yung Grab app once na tumawid tayo ng isang country.
Thank you. So finally guys, after delayed ng 30 minutes, kasi ang time na now is 11 PM and ang flight dapat namin is 10:30 PM. So okay lang, at least kahit pa paano. Nakapagpahinga din ako kanina sa seats. Yan, final call na kasi guys. So nagpahuli na naman tayo. Yan na, nagtatawag na sila guys ng final call. So time to say goodbye na ulit to Manila. So baka matulog lang din tayo sa biyahe. And nakapila pa kasi ako ngayon. Marami pa lang tao nakapila dito. Ikapakita ko sa inyo. Objects from your body. To don, slip vest over the head. Take tape around the waist and push end to buckle. Pull tape to tighten. Pull out loose air and push pins inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed or closed. This is a non-smoking flight. Use of vape, e-cigarette, and all smoking or vapor inhaling and emitting devices. Bye-bye, Royco. Welcome to Vietnam. Touchdown Vietnam guys. So nandito na tayo ngayon sa Tan Son Nhat International Airport. And almost 3 hours din nata ang biyahe. So ang time difference ng Philippines and Ho Chi Minh is 1 hour behind sila. So 1:30 na dito. And ay, mali pala. 1:30 na sa Pilipinas. So dito sa kanila ay 12:30 AM pa lang. So ito na guys. Welcome to Ho Chi Minh. Yan no. So ito yung arrival area nila. So nasa carousel number 5 daw ang ating bagahe, and not sure if totoo ba talaga na nandun yun. Kasi nung nakaraan sa Taiwan guys, di ba? Yung carousel is pabago-bago din. Medyo naligaw tayo sa carousel number. So sabi is carousel, ano yun? Like, kalimutan ko yung number, pero ibang carousel number pala siya. So sana dito ay yung mismong carousel number talaga yung pagkukuha ng bagahe. So same lang naman sistema guys. Susundan lang natin yung bugso ng tao kung saan sila pupunta. Pero for sure, immigration ang una dito. So medyo malayo pa ata ang immigration nila. Parang Suvarnabhumi din eh. Isang kipahaba yung nandun. Yun yung napansin ko dito. Parang siyang Suvarnabhumi na medyo mahabang lakaran. So nga pala guys, dahil walang pocket wifi dito sa Vietnam Airport, actually naghanap talaga ako sa Klook pero wala akong mahanap. And ang napag-isipan ko na lang gawin is syempre SIM card. So bibili lang tayo ng SIM card sa labas ng airport. So baka tomorrow na lang. So dito kasi may wifi naman sila for sure dito sa kanilang airport, and mag-grab tayo papunta sa ating hotel. So let's see kung saan tayo abutin ng internet lang kasi mawawala na tayo internet mamaya. And SIM card lang yung isa sa alternative way para makasurvive dito sa Vietnam kasi walang pocket wifi. So tiis-tiis na lang kasi mabilis malobat ang ating iPhone kapag naka-data. So ang plan ko pala dito guys is maglilibot muna tayo sa Ho Chi Minh kinabukasan, and after that yung tomorrow nun guys is pupunta naman tayo ng Phnom Penh, Cambodia. So magbabas tayo guys, and magbubook lang tayo via 12go.asia. So yun pala guys yung isa sa online platform kung saan pwede mag-book ng mga bus tickets. Also may van din I think, and also flights, pwede kayo mag-check doon. So ilalagay ko na lang dyan sa screen ng kanilang website para makita nyo and ma-check nyo rin in case na gusto nyo malaman kung paano nga ba yung way or kung ano nga ba yung cheapest way para makapunta sa isang lugar dito sa Indochina. So
excited na ako guys. DIY lang kasi to. Kasi diba nasanay tayo na paray tour. So ito ay pure DIY lang. Hindi ako nag-avail ng mismong Klook tour. Actually kahit sa Cambodia hindi ako nag-avail ng Klook tour. So tipid talaga tayo dito sa Vietnam and Cambodia. And ang plan ko nga lang withdrawin guys, alam nyo ba, is 5,000 pesos lang dito sa Vietnam. So kasama na dun yung hotel na babayaran natin, which is good kasi guys yung binook nating hotel around lang siya dun sa Pham Ngo Lao District 1 ay prepayment siya. So naglalakad pa rin kami guys, napakahabang lakaran, isang malaking pahaba talaga. Buti lang marami silang walkulator dito. Alam nyo ba guys, itong Ho Chi Minh Airport para talaga siyang Suvarnabhumi Airport ng Thailand. Daming walkulators din. Nakakailang walkulators na tayo, wala pa tayo sa immigration. So dito pala yung kanilang transfer counter and auto gate system, tsaka may CR din. Yan, may domestic tsaka international transfer. So dito pala yung connecting flights. So dito may nagbebenta na ng mga SIM cards. And kayo na bahala kung bibili na kayo dito. Kasi for sure medyo mahal. Ay, ito na ata yung immigration guys. Pila muna tayo dito, off muna natin yung camp. So doon na tayo sa immigration. And punta tayo sa kanilang baggage claim area. Baba na tayo dito. Simple lang din tong airport nila guys, parang sa Manila lang din. Hindi pa nga ako nakakapag-picture taking dito. So baka mamaya na pag-claim natin ng baggage. And mag-withdraw pa tayo ng pera, baka makalimutan natin guys. Peso pa rin yung laman ng wallet ko. So ito na pala guys yung carousel number 5. So saan ang bagahe natin, nakikita ko na. Kunin na natin kaagad para makapag-withdraw na tayo. May ikot na siya. Ang ganda ng design nila guys, may flowers. Ang cute. Punin na natin. Okay. May customs declaration pala guys. Ito na yung final ata. So ilalagay ko lang yung bagahe. So doon na tayo sa kanilang final security check-in. And dito na tayo sa labas ng arrival. Yan, mga money changers yung nandito. Mga bukas pa pala. Ito mga SIM card ata, tsaka taxi. Ito taxi ba tayo guys? Check na nga natin yung Grab. Bago pala natin i-check yung Grab app, mag-withdraw muna tayo dito. So wala tayong pera. So sana i-accept ang GCash card. Dito tayo sa Autobank BIDV. Dito lang siya guys makikita. Yan yung nilabasan natin kanina. Tapos ayun yung mga money changers, taxi, exit. Medyo maliit lang to. Itong Saigon Airport. Ito mga sarado dito guys eh. Mga SIM cards din yan. Yan. Parang walang 7-Eleven guys, no? Wala akong napapansin na 7-Eleven dito sa Saigon Airport. So doon na tayo mag-withdraw guys dito sa kanilang bank. And merong withdrawal fee. I think 84,000 Vietnamese dong. So ang withdraw ko is 2 million dong. And ang nabawa sa GCash ko is 4,700 pesos lang. And kasama na doon yung withdrawal fee. Hindi pa umabot sa 5,000 guys. Imagine. So guys, by the way, yung Grab app ko ay nag-update na pala. Papakita ko nga sa inyo. Para isahan na lang guys. Yan o. Kita nyo ba guys? Ayan. So ang babayaran ko papuntang hostel. Ay hindi pala hostel guys. Nasanay na ako sa hostel. So papunta sa ating hotel ay 144 Vietnamese dong. 144,000 Vietnamese dong. And I think worth it na siya guys kasi 300 pesos ata ang equivalent sa peso. So medyo malayo siya guys. Almost 7 kilometers ito from the airport. And hanggang dito lang yung internet natin guys. So magpi-picture taking muna siguro ako dito. And tsaka tayo magbubook sa Grab app. Galing guys, so nag-update na yung Grab app natin. Parang sa Thailand lang guys. So meron din siyang Grab bike dito. So yun yung gagamitin natin as means of transportation bukas. Since mura lang para yung Grab nila dito. So kayo na lang bahala guys mag-convert. So ito nga nasabi ko 144,000 Vietnamese dong. Tapos yung withdrawal fee nila 84,000 Vietnamese dong. And yung withdraw ko is 2 million dong. So
So ito pala guys, I bought this from Lazada. So different currency siya. Ayan o. Like ito sa Thailand. Ito sa Malaysia. Tapos ito guys yung mga coins sa Japan and also itong sa Taiwan. Ayan. So ilalagay na natin yung Vietnamese dong sa wallet ko kasi yung peso ilalagay na natin dito sa ating Lazada wallet ulit. Itong coin organizer. Hindi pala siya coin. Money organizer siya. I think. So nalagay ko na yung Philippine peso natin guys. Wala nang silbi to dito sa Vietnam. So time na para magpalit ng currency dito. Ang galing guys, ang ganda-ganda talaga nitong money organizer natin. I think nabili ko lang to guys sa halagang 85 pesos. Yun yung pagkaka-recall ko sa price nito. And goods na siya kasi marami siyang lagayan. Like 6 currency. So kung gusto nyo lagyan ng dong, ng real, ng Taiwan dollars, ng yen, yan, kayo na bahala. Halo-halo na siya. So ito ay tatago ko na ulit sa ating bag. And magbubook na tayo ng Grab app. So inisip ko guys, kung cash yung ibabayad ko, baka walang barya kasi 500,000 Vietnamese dong ito. So baka ikabit na lang natin sa GCash natin. So pwede naman kasi ang GCash payment din sa kanila. Pero ang ibabawas sa kanila mismo is yung kung magkano nga ba yung Vietnamese dong. So I think si GCash naman guys is fair naman sa conversion. Kung ano yung conversion or yung currency rate, yun din yung ibabawas sa'yo. So, let's see. So, done ako mag-picture taking guys dito sa kanilang airport. And ang agenda na lang natin is magbubook na tayo ng Grab. So, sana ay gumana ang ating nakalink na GCash. So, baka same conversion rate lang din naman. So, may notification naman si GCash in case na magamit nyo. So, makikita rin naman natin sa ating Grab history. So, tayo na lang mag-convert mamaya sa hotel. So, ako inaantok na guys kasi 2 AM na pala sa Pilipinas. And dito 1 AM pa lang. Yung oras dito guys is 1 hour behind. So medyo pagod-pagod na naman tayo sa ating day 0. Day 0 pa lang guys kasi bukas na tayo magsisimula sa ating travel series dito sa Ho Chi Minh. So welcome to Saigon guys. And masasabi ko mainit. Joke lang. So mainit syempre Vietnam, knowing Vietnam. Dito tayo sa southern side ng Vietnam and may kainitan talaga. Although yung northern side guys is may kalamigan daw, pero nandito tayo sa southern ngayon, so wala muna tayong paki sa northern side. So next time na yon. And ang napansin ko lang dito guys is simple and parang naiya lang din guys. Yun yung napansin ko sa design nila. Pero yung kanilang walkolators guys, nag-remind lang sa akin sa Suvarnabhumi kasi napakaraming walkolators sila doon before mag-immigration. So tara, book na tayo guys para makapunta na tayo sa ating hotel. And excited na ako na ma-tour itong Ho Chi Minh. Wow. So Ho Chi Minh naman ang i-explore natin ngayon guys. New country to explore. So false alarm guys. Nung nag-check ako sa Grab app, bawal pala sa GCash. So debit or credit card lang yung pwede i-connect. So cash na lang muna tayo kasi may cash na naman. So sana may pambarya si kuya. Ayan na siya oh. Pakita ko sa inyo guys. Tignan nyo guys yung kanilang Grab app. Ayan na. Galing oh, may food marks ng Coca-Cola pa. Kita nyo ba? Pa tayo maano. Focus nga natin. Ayaw ma-focus guys. Ayan na, papunta na siya guys dito sa airport. So finally guys, nakasakay na rin tayo sa taxi. And dito pala siya guys sa harap ng kanilang arrivals area. So kailangan nyo maglakad papunta sa parking lot kasi dun yung pinpoint ng Grab dito sa kanilang international airport. So ayan, palabas na tayo ng airport guys and enjoy nyo muna yung view kasi ako enjoy ko rin talaga muna yung view itong Saigon City. A few moments later. So, nakababa na tayo ng taxi guys. Asan? Tama ba ng dinadaanan natin? Yung dalaw pala. Guys, tulong naman dito sa Vietnam. Ang hirap makipag-usap sa mga tao. Hindi sila marunong sa English. Saan kaya dito?
Oh my god. Wala tayong internet pa naman guys. Paano natin mahanap tong host? Paano natin mahanap tong hotel natin? Walang sign. Oh no. Oh no. Taghanap tayo dito. Saan guys? Sana may tawag makita. Tanong tayo sa locals. May Google Translate ako guys. Nahirapan akong pag-usap sa kanila. Pero approachable naman. Kaso sarado yung hotel. Wala, saan kaya dito? Anong address ba? Teka, baka makita natin yung address. Kinakabahan ako guys, baka hindi natin makita kaagad. 2657. Ayan guys, so 26519 ito. So ang hotel natin ay 2657. Ano to? 721. Sige. 2656 yan. Oh no. Magkakadikit pala ang hotel dito guys. Halo-halo talaga. Tingnan nyo naman guys, hindi nadaanan natin ngayon. Bumili na lang kayo ng SIM card guys, kahit mamamahalan kayo sa airport. Hindi ko recommended na wala kayong SIM card dito. Ang hirap ng means of communication. Tsaka wala tayong Google Maps ngayon. Sariling sikap lang tayo naghahanap. A few moments later. So yun na nga guys, dahil wala tayong SIM card, wala tayong pocket wifi, disaster ang nangyari sa atin dito sa Ho Chi Minh. Grabe. Buti na lang guys may tumulong na local. So binigyan ko na lang siya ng 50,000 dong para sa tulong niya sa akin kasi at least meron pang open ng hotel ngayon dito. Talagang kaibigan niya yung may-ari. So talagang pinatuloy muna ako dito. So bukas lilipat na lang siguro tayo ng accommodation. Kasi sarado guys. Hindi ko naman alam na sarado sila. Grabe. As in, nagulat ako. Sarado talaga yung hotel na pagtutuloyan natin. So paano yung mga late dumating? So, better guys na i-check niyo muna kung open sila until 12 midnight onwards. Kasi guys, kagaya na sa akin, sana hindi kayo ma-hassle. Grabe guys, yung nangyari sa atin sa Ho Chi Minh, hindi kami magkaintindihan. Tapos wala pa akong SIM card, wala pa akong pocket wifi, hindi ko magana yung Google Translate ko na maayos. Anyways guys, let's move on. And papahinga na rin ako dito. So, ang binayaran natin ay 350,000 Vietnamese dong. So, convert ko na lang guys later. And sa sum up na muna natin. So, diniscuss natin kanina yung travel requirements, yung airport process, and also yung mga pre-prepare ko kanina going to Ho Chi Minh. So, guys, tingnan nyo. Medyo pawis-pawis tayo. Naligaw-ligaw tayo dito kanina. First day natin stress. Oh, tingnan nyo guys, nagka-pimples na tayo bigla. Joke lang. Kanina pa yan bago tayo pumunta dito. Pero, ayun guys. Bumili na kayo SIM card, ang hirap. Kasi guys, itong mga hotel nila sa city, dikit-dikit, as in, medyo maguguluhan kayo. And mahirap kapag wala kayong map. So please, bought a SIM card in airport. So hindi kayo magagaya sa akin. So, grabe talaga. Lord, please guide me in this trip in Ho Chi Minh. So lista muna natin guys yung mga nagastos natin. So from the airport to city, binayaran natin ay 144 Vietnamese dong. Ay plus 10 pa pala for toll fee. So 10,000 Vietnamese dong. So 154,000 Vietnamese dong. Plus itong 350,000 na Vietnamese dong na hotel. And also, di ba yung ginastos natin, yung binigay natin kay ate. Kasi tinulungan niya tayo guys dito na makahanap ng okay pa na hotel ng gantong oras. Kasi guys, ang time na now dito is 3 AM na. So magpa 4 AM na dito guys sa Vietnam. Wow, what an amazing night here in Ho Chi Minh. Anyways guys, puputulin ko na muna tong first video natin kasi mag-freshen up na rin ako dito and also matutulog na rin tayo para ready tayo bukas. So magpaplano na rin ako sa mga possible na mangyari guys. Paplanuhin natin yung tomorrow natin. Bahala na si Batman. So yun lang guys. Kung nagustuhan niyo itong video na to and marami kayong natutunan sa ating Manila to Ho Chi Minh vlog, don't forget to follow me on Facebook page and Instagram at Lost for Okawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostforokawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. That's it guys. I really appreciate you being here. Maraming salamat sa pagsama sa ating Ho Chi Minh journey. And bukas ulit guys. See you again in another Ho Chi Minh vlog. Bye!